Hello everyone, good day and welcome po ulit sa ating video tutorial. I hope nakapag-subscribe na po ang lahat sa ating channel, Math Isip Video Tutorial. And I hope napanood nyo na rin po yung ating previous lesson on Systems of Measure, Part 1 and Part 2. Kung hindi pa po, you can always go back to our previous uploads. Panoorin nyo po muna yon before nyo panoorin itong metric system or what we call the Standard International System of Measurement. So without further ado, let us now begin. At the end of this lesson, you will be able to identify the SI or the metric system of measurement. So i-review lang po natin yung mga napag-aralan natin previously on the systems of measure. The first one is the non-standard units of measure. The second one is the English system of measurement. And for today's lesson, we will have the SI or the Standard International System or the metric system. So just to recall, ito po ay non-standard. Ito pong dalawang ito po yung mga standard natin. So, let's now begin with our last lesson, SI or Metric System of Measurement. The definition, it is also known as the metric system. It is a globally accepted system of measurement that is decimal based or based on powers of 10. So, ano pong ibig sabihin ng powers of 10? Makikita po natin mamaya. The SI system is simple and standardized, allowing for easy conversion between units, making it the most widely used system in science, engineering, and everyday life worldwide. So kung i-compare po natin dun sa dalawang mga nauna, actually ito po talaga yung ginagamit ng karamihan sa buong mundo. Ito pong SI o kaya po siya tinawag na international system or standard international system. Okay, let's go to a short history of the SI or the metric system. During the French Revolution, the metric system was formally adopted in France in 1795. The goal was to create a universal system that could be used by everyone based on nature rather than arbitrary human standards. So, hindi po katulad sa English system kung saan ang standard natin magkakaiba. Pwedeng yung ating feet ay hindi pare-pareho. Pwedeng yung yards natin ay hindi pare-pareho. Kung hindi lang po yun ginawang standard ni King Edward I ay hindi po yan magiging standard. Pero dito po may nakaisip sila ng mas magandang paraan, which is to make a very consistent na pwedeng kahit saan ka man sa mundo, pwede mong gamitin itong SI or the metric system. Now, how about in our country? Ginagamit po ba natin ito? Kung natatandaan nyo po, yes, this was used from 2003. Actually, before 2003, nagamit na po natin ito during the time of the Spanish colonizers, no? Pero biglang naiba nung dumating ang mga American, ginawa nilang English system. Pero noong 2003, through our Republic Act, ang ating gobyerno, ginawa na nila itong official system sa ating bansa. This system is used in all commercial transactions, trade, and official matters in our country up to now. Pero ang tanong, gumagamit pa rin ba tayo ng English system? Minsan yes, pero mostly ang ginagamit natin ngayon is metric. Okay, so paano po natin ginagamit ang SI, ang ating metric system? So first, we have to understand the prefixes. Okay, the metric system uses prefixes to indicate what part of the basic unit of measure is being used. For example, in the word millimeter, no? Ano po ang prefix ng millimeter? The prefix milli, okay, means 1,000 of a meter. So ito pong milli, ibig sabihin 1,000 siya ng basic unit natin, which is yung meter. Okay? So let's have this para makita natin yung kanyang relationship. So the following are the metric prefixes and their meaning. So magi-start tayo sa basic unit. Okay, yung 1 unit muna.
Now, kung ginawa nating 10 units yan, kung minultiply natin sa 10, magiging ang tawag na natin is deka. Madadagdagan na ng affix or prefix na deka sa harap ng kanyang basic unit. It means 10 units. Kapag dinagdagan pa natin, minultiply natin sa 100 units, tawag na natin dyan ay hekto. Kapag 1,000 naman, ang tawag natin ay kilo. Now, paano pag mas maliit sa 1 unit? Let's say, dinivide natin yung 1 unit into 10 parts. Ang tawag na natin sa 10th part ay deci. Okay? Kung decimal, it's 0.1. Or in fraction, 1/10th of a unit. Deci. Next, paano pag mas maliit pa? Tawag na natin dyan ay centi. Alright? Means 0.01 or 1 out of 100 of a unit. At kung mas maliit pa, tawag na natin dyan is milli. Okay? Ito na po yung 1,000th of a basic unit. Okay, kunyari meter man yan, it's just 1 out of 1,000 of 1 unit. Okay, let's now go to the specific units of length or yung haba ng mga object or bagay in SI or metric system. Okay, so kung sa ating English system ang tawag natin ay inches, feet, or yard, dito naman sa metric ang gagamitin natin is meter. Okay? Or ang ating abbreviation, ang kanyang abbreviation ay M or symbol is M. So meter, we have here the following affixes or prefixes na dinadagdag natin sa ating unit para ma-identify natin kung ano yung measurement niya. Okay, so for example, yung basic unit natin is meter. Kung dadagdagan mo ng 10 yung unit mo or ita times 10 mo yung unit mo, madadagdagan na ng affix na deka. So magiging decameter. Okay? Kung imumultiply mo naman sa 100 units, yung base unit mo, magiging ang tawag na dyan ay hectometer. And of course, kung 1,000, it will now be called kilometer or kilometers. No? Ito po yung common na nakikita natin. Ngayon, kung mas maliit naman siya sa basic unit, kung mas maliit siya sa 1 meter, at dinivide mo siya into 10, yung 1 part doon is we call decimeter. Okay? Or in decimal, it's just 0.1 meter. Kapag mas maliit pa dyan, it's now centimeter. Okay? It's now 1 out of 100 from the base unit which is meter. And then, yung mas maliit pa, pinakamaliit, we now call it millimeter. Okay? It's now 1,000 part of the base unit. Kung decimal, it's now 0.001 meter. Okay? So, yun po yung gamit ng mga prefixes natin. Now, to give you an example, of course, makikita natin yan dito sa ruler. Okay? So, alin po dyan yung ating mga units na nandito? Let's start from the smallest one. Okay? Yung pinakamaliit dito sa ruler na guhit na nakikita natin, yung pinakamaliit dito, it's actually called the millimeter. Okay? Millimeter. So, asan yung base unit natin? Meter, hindi po ito 1 meter. Papakita natin mamaya kung asan yung 1 meter. Ito po actually yung 1 meter. Ito. So, this is the meter stick. Of course, hindi ganito yung exact proportion. Na-zoom out, na-zoom in lang natin itong ruler. Pero itong meter stick, mahaba talaga ito, no? So, in one ruler, there are actually how many millimeters ang meron sa isang ruler. So kung ang millimeter ay 1 out of 100 meter, yung pinakamaliit na guhit dyan, this is actually composed of 300 millimeters, no? 300 millimeters. Ano tong mga malalaki? Itong 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 30? Tawag na natin dyan ay centimeter. So it's just 1 of 100 unit in a meter stick or in 1 meter. Ano naman po itong decimeter? Decimeter, this is now 1 out of 10th of a meter or 0.1 meter. So, ang decimeter na natin dito is, kung bibilang ka ng 10 centimeter, ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to this point, ang tawag na natin dyan ay
decimeter. So this is 1 decimeter. Pag tumapat ka na sa 20 centimeter, ito na yung pangalawang decimeter mo. And then pag tumapat ka na sa 30, ito na yung pangatlong decimeter mo. So in a meter stick, there are how many decimeter? There are 10 decimeter. How many centimeters in a meter stick? There are 100 centimeter. How many millimeter in a meter stick? There are 1,000 millimeters. Okay? So yan po. Paano pag mas malaki na sa 1 meter? Ang tawag na po natin dyan is decameter. So kung 10 ganito, 10 meter stick, isang decameter lang po yon. Kapag 100 meter stick naman, ang tawag natin dyan ay hectometer. Kapag 1,000 na meter stick, ang tawag na natin dyan ay kilometer. So, alin po dito yung common, yung familiar na lagi nating nakikita? Well, of course, hindi lahat ito ay familiar sa atin kasi hindi naman kadalasang ginagamit yung iba dito. Like for example, itong decameter, hindi natin madalas ginagamit yan. Hectometer, hindi rin madalas. How about decimeter? Hindi rin madalas. Ang kadalasang ginagamit natin is yung meter, yung centimeter, yung millimeter, and of course yung kilometers kapag mas mahaba na yung mga i-measure natin distances. Like for example, in the next slide. Okay, ito po. Just to give you a short trivia, okay? Saan natin ginagamit ang kilometers or saan natin nakikita? Usually sa mga gilid ng kalsada, makikita natin itong mga markings. Kung natatandaan nyo sa English system, ang tawag natin dito ay milestone. Pero dito sa Pilipinas, hindi po tayo gumagamit ng miles. Ang ginagamit natin ay kilometers. So ito po yung mga nakikita sa mga highway. Just to give you a description, ano po yung mga numbers na nandyan? Of course, yung nandito, ang tawag natin dyan is yung distance, no? The distance from kilometer zero of our place. For example, in this example, Luneta, ang kilometer zero, therefore, this is 36 kilometers away from Luneta. Okay, yun po ang ibig sabihin nito. Now, ano naman po yung P? This is the initial of the next town. In this case, itong P na ito is Plaridel. And then yung 6 naman is the distance to the next town. Ibig sabihin, 6 kilometers na lang bago ka makarating sa susunod na bayan or next town. Okay, so that's how you read these kinds of markers along the road, or ang tawag nila sa ibang bansa ay milestone. Okay, now let's proceed sa mass or weight. When it comes to SI or metric units for mass or weight, ano po yung mga ginagamit natin? So remember, ang mass at saka weight, magkaiba actually ito when it comes to science. Ang mass, hindi po yan nag-iiba. Whether you are near the center of the earth or whether you are in the outer space, ang mass pare-parehas po yan. Pero pag sinabi nating weight, it's the pull of the gravity. Ibig sabihin, pag mas malapit ka sa earth, mas mabigat. Pag nandun ka sa outer space, mas magaan. So either way, when it comes to SI or metric units, halos parehas lang naman po ito, ano? So pagdating sa English system, ano po yung mga ginagamit natin to measure our weight? Okay, kung naalala nyo po, ang ginagamit natin doon is ounces. O di kaya naman ay pounds. Or kung mas mabigat pa, tons or tonelada sa Tagalog. When it comes to metric units, ang ginagamit na natin is gram. Okay, yun po ang basic unit natin sa SI or metric unit. Ang kanyang abbreviation ay G. Alright? So yan po yung symbol natin. This is now the levels of measurement according to the prefixes. So kung ang base unit natin ay grams, dadagdagan mo lang ng deka, it means 10 grams. Kung 100 grams naman siya, dagdagan mo lang ulit ng hecto, it's now called hectogram. For kilograms, it's 1,000 grams. Kung mas maliit po sa base unit, it will now be decigram. Mas maliit pa, centigram. At yung pinakamaliit ay milligrams. So saan po dito yung common
or yung kadalasang nagagamit natin. Okay, we can use grams. Itong deka hindi masyado, hekto hindi masyado, kilograms. Kadalasan po natin ginagamit yan sa pang-araw-araw. Alright, decigram hindi po masyado, centigram hindi rin masyado. Parang sa mga laboratories ito usually ginagamit. But, or factories, no? Or productions, ginagamit po ang mga yan. But, usually, sa mga gamot, no? We use milligrams. Yan. So, ito po yung mga pictures natin. Yes, we make use of milligrams pagdating sa mga capsules na iniinom natin as medicine. Okay? We also make use of grams, no? Kung mas mabigat. Okay? What else? When it comes to buying sacks of rice or even kilograms of rice, we make use of kilogram. Okay? Yan po yung mga kadalasan nating ginagamit. Okay, so the last part of our lesson is now the volume or the capacity. Anong SI or metric units ang ginagamit natin to measure the volume or the capacity or yung space na ino-occupy ng isang bagay. So we have here the base unit, liter. Okay? Kung sa English system, ano po ang ginagamit nating base unit to measure the volume or capacity? Okay, we make use of ounces. Okay, fluid ounce. Kung magamit tayo ng fluid ounce, pwede rin ang tablespoon, teaspoon, cups, no? Those things. But here in metric units, ang ginagamit natin to make it easier is the liter. Okay? So ito ulit po yung ating mga prefixes. Base unit natin is liter. 10 liters is what we call decaliter. 100 liters is what we call hectoliter. 1,000 liters is what we call kiloliter. Pag mas maliit naman sa 1 liter, we now call it deciliter, centiliter, and milliliter. So again, ano po yung pinaka-familiar sa atin dito? Familiar po ba ang kiloliter? Parang hindi po ano. Hectoliter, hindi rin. So decaliter, hindi rin. Usually, ang familiar lang sa atin na kadalasang ginagamit is yung liter at saka itong milliliter. Okay? Saan po natin to nakikita? Sa mga bottled waters, no? So for example, 500 ml na tubig or 1 liter na tubig. Sa mga drinks, okay? Any kinds of drinks na nabibili natin sa stores or tindahan, grocery, no, it is usually in metric units, okay? Liters or milliliter. Kung mas malaki na siya, still liter pa rin naman ang kadalasang ginagamit. So far wala pa akong nakikitang mga drinks na ang unit niya ay decaliter, hectoliter or kiloliter ganon. Masyado na pong malaki ito. Masyado na pong big amount of liquid kaya hindi na po ito ang ginagamit. Katanungin nyo, sir, paano naman po yung mga tubig na ginagamit natin sa pang-araw-araw? Panligo, panluto, at saka yung mga dinideliver na tubig sa ating mga tahanan or mga bahay-bahay? Well, yes, hindi po kasama sa metric units ang mga yon. Usually, yung na-discuss natin previously, we make use of gallons for drinking water, no? Sa mga water containers natin. Also, pag sa mga malalaking amount naman ng tubig, the water companies make use of drums as their measurements or units. Kaya may mga water tanks na ang measurement lang is according to the number of drums. Alright, to further expand our discussion, para rin mas madami kang maintindihan or mas malaman sa ating lesson, I want you to take note of this chart here, no? Kasi ito actually pwede pang i-expand, no? Hindi lang tayo nagtatapos sa kilo or sa milli kasi meron pa actually. Meron pang mga terms natin na mas pwede pa nating matutunan. So kung ang base unit natin dito ay 1, sabi nga natin kanina, kapag minultiply natin sa 10, power of 10, magiging deka na ang kanyang prefix.
pag minultiply sa power of 100, hekto, tapos pag 1,000, kilo. Meron pa bang mas malaki sa kilo? Yes, meron po. Pag minultiply na natin ang base unit natin into million, ang tawag na po natin ay mega. Kapag billion naman, ang tawag na natin ay giga. Kapag trillion, ang tawag na natin ay tera. Alright? Kapag mas maliit naman sa 1 unit, okay, hindi lang tayo mag-i-end dito sa deci, centi, milli. Meron pa pong mas maliit. Pag dinivide mo siya into 1 million, ang tawag na natin ay micro. No? Pag dinivide mo into 1 billion, ang tawag na natin is nano. At meron pa mas maliit, ang tawag ay pico, kapag trillion naman siya. Ang tanong, saan natin ginagamit ang mga ito? Alright, so yes, we make use of this when it comes to data, no? Kaya nga sa mga flash drives natin o kaya naman sa mga external hard drives natin, the data or the capacity is now measured into 500 gigabyte, meron diyang 1 terabyte, no? Sa mga cellphones, ganun din, no? Terabyte, gigabytes. Pati din po sa mga data transferring or sa internet, no? Ginagamit din po natin ang mga terms na ito. Paano po itong mga micro, nano, and so on and so forth? Kung maalala nyo po, nag-release ang Apple ng iPad. Ang tawag noon is nano kasi daw maliit. So usually ito yung mga ginagamit din natin sa technology. Alright? Lalo na nung unang stages ng technology, ito yung mga ginagamit. Pero ngayon, syempre, mas malaki na rin yung mga sizes ng data, kaya ito na ang ginagamit. So, kadalasan, giga or tera na po ngayon. Sa future, baka hindi natin alam, baka mas lalaki pa. Hindi na lang malilimit sa 1 terabyte ang kaya ng isang flash drive or hard drive, baka mas malaki pa siya. Alright, so yun po. Yun po yung lesson natin when it comes to SI or metric system. Now, to conclude our lesson, I just have here some questions for you. The first one is, what are the advantages of using standard units of measurement? Ano naman po ang kagandahan pag gumamit tayo ng standard like the English system or the metric system? What do you think? Ano pa po ang disadvantage? Ano naman po ang mga disadvantage niya? No? At lastly, what other standard units of measurement do you know or practice? Okay, so I want you to think of these questions. You can actually write your answers on the comment below, or you can share your answers with your class in your classroom with your teachers. So I hope meron po kayong natutunan sa ating mga discussion for the past 3 videos about measures or measurements. Okay, so thank you for listening. I hope madami kang natutunan at I hope na maalala mo lahat ng mga napag-aralan mo this week, because in the next lessons, magagamit natin ang mga ito when it comes to conversion of units. Okay, so see you again on the next video. Bye-bye and God bless. Kung meron kang natutunan sa video na ito, please click the subscribe button to support this channel para mas matulungan ulit kita sa mga susunod mo pang math lessons. Lagi mong tatandaan, ang math ay para sa lahat. At ako si Teacher Van, nagsasabing dito sa Math Isip, lamang ang nag-iisip. God bless and see you on the next video. Bye-bye.